Eves. Una, paumanhin po, no? Hindi natin in-expect na hahaba yung ating emergency meeting. And I think yung mga ganun naiintindihan naman natin. Those are very important meetings. Alam ko, gutom na kayo. Gutom na rin ako. Pero bibilisan na lang natin. Ah, at alam ko naman matiisin kayo, lalo na kayong mga magulang, di ba? Napakamatiisin. Well, sana nga matapos na rin ako. Looking forward na ako rin na mag-rest ngayon. This is my sixth time of teaching since Tuesday. Matagal kong hindi nagagawa yon and I am here again. No complaints. I'm very grateful. Pero kagabi sana gusto ko ipasa kay Jai ito eh. Kanya lang, too late na dahil late na siya rin na nag-cancel kina Pastor Noel. Dapat pupunta sila, kanya lang di alam yung time, dapat alis sa nila maaga yung, anong tawag doon? Yung maaga yung ordination. Oo, 3 p.m. pala. Di, tsaka may sakit din yung mga anak mo. I don't want naman na Saturday night doon ka magugulantang ka. No? So, yes, yung RBS, GMA, nagkaroon kami ng pagtuturo sa homeschoolers, 3 and then 4 and 5 Sunday School AM and then pang-anim na to. Let's try to end and I'm looking forward na matapos ito. Yeah, thank you so much po. Okay. Ang lesson na gusto kong ituro, marami na tayong mga napag-aralan dito. In fact, may manuscript ako na tinuro ko 3 years ago sa about the rod, paano gumamit ng rod. Kasi may mga iba sa inyo, may kailangan na kayong paluin, may mga nagtatanong. Pwede ko ibigay ito sa inyo, yung manuscript ko. O kaya naman doon sa GC or sa Messenger, pwede naming i-send ito. Mga 3 pages ito, paano ginagawa yung wisdom ng Diyos sa rod of correction. Pero ang gusto kong itopic ngayon is something na ako mismo ay natututunan ko, na pag-aaralan ko. I'm not saying na expert ako dito. No, I do not claim that. Ako mismo ang number 1 na nangangailangan ng ituturo ngayon. And mostly ang nakuha kong blessing ay mula sa book na in-endorse ni Sam Waldron. According to Sam Waldron, this is the best book on parenting. Rebab ang nagsulat at very balanced, si John and Cindy Rackett. Ang book ay Purposeful and Persistent Parenting. At kung sa title natin, makikita ninyo, When Sinners Raise Fellow Little Sinners, sa mga nag-PPMC, may naalala kayo na parang katugma at katono na book. When Sinners Say I Do. So pag naging magulang ka naman, ang magiging encounter, challenge mo naman is you will raise exactly yung same sinners na katulad mo. Kaya yan ang challenge sa atin. Well, sa Ephesians 2:8-9 and 10, ito yung text na gagamitin natin. Baka iniisip natin, ito yung text na para sa salvation, pero ang parenting, nagsisimula siya sa pananaw ng biyaya ng Diyos. Yan ang isa sa mas na-stress ko ngayon sa aking pananaw bilang parent at sa aking pagpe-parenting. Sabi ng Ephesians 2:8-10, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. So, malinaw dyan na ang salvation natin ay pawang biyaya lamang na matatanggap natin through faith. Hindi ito gawa natin, regalo ito ng Diyos. Pero malinaw dyan, no? Kung ang kaligtasan by grace, through faith alone, tapos pinrepare tayo ng Diyos that we should walk in this manner. Therefore,
ang isa sa nakakaligtaan natin, ang parenting din. Kasi ang parenting, ang pitfalls nating mga magulang kapag parenting, it's always instruction, sumunod, sumunod, sumunod. Hindi natin napapansin. And I think this is also my pitfall and my temptation. Di ko napansin ang sarili ko, baka naging emphasis ko is the law. At nawala yung mas emphasis sa grace. At yun yung problema na gusto natin na maremedyohan. Sa parenting, meron laging issue ng sin and grace. Simply because ang ating mga anak ay sinful creatures, pero ang mas sinful creatures dyan ay ang kanilang mga magulang. Kaya naman, the spiritual status of parents and their children creates a real challenge in parenting. Kahit sana man lang, no, yung isang party sinless, okay sana, no? Sabihin na natin na yung mga magulang, sinless tayo, sinful yung mga anak natin, di mas madali sa atin, hindi na natin kailangan na mag-aral ng ganito. O kaya naman, ang mga anak natin ang sinless, tayo ang sinful, medyo mahirap yon sa atin, tayo ang tuturuan, but at least hindi mahirapan yung isang party. Pero according sa Bible, di ba, our children are born in sin. Sabi ng Ephesians 2:1, we are dead in sins and in trespasses. At sa Psalm 51:5, we are brought forth in iniquity. Pag sinabing we are born in sin, ibig sabihin nito, yung children natin, kailangan nila ng biyaya ng Diyos dahil nga problema pala nila, kasalanan. Sabi sa Psalm 51:5, I was brought forth in iniquity and in sin did my mother conceive me. So, tingnan mo pinaglihi siya sa kasalanan. Di pa siya nakakagawa ng anumang bagay, kilos sa mundong ito, di pa siya pinapanganak, makasalanan na pala siya. Kaya pala siya nagkakasala dahil makasalanan na. So, ang anak natin, ganito yan. So, dapat balanse, no? Now, listen to this. As Christian parents, baka ang problema natin, ang iniisip lang natin, ang mga anak natin, kailangan nila ng disiplina, kailangan nila ng matuto. Hindi natin napapansin, baka ang emphasis lagi natin yung sinfulness sa kanila lang, nalolocate. But the truth is, as Christian parents, we have remaining sins. And if we have remaining sins, we still need the grace of God. So, they need the grace of God, we still need the grace of God. Sabi sa Romans 7:15, for I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Nung ako hindi magulang, ang isip ko dito ay sexual temptation or yung mga temptation ng kabataan. Nung naging magulang ako, naalala ko lagi ito. Kayo ba mga magulang, naalala niyo ito sa mga anak ninyo? Di ba? Pag parang nagsisika, bakit ganun ang aking sinabi? Bakit masyado ako nagpadala sa init ng ulo? I do not understand my own actions, but I do not do what I want, but I do the very thing I hate. So, ang point ko dito is that both Christian parents and unregenerate children need the grace of God to aim for a grace-filled parenting. Ito yung hindi natin kaanong ginagamit na terminology na gusto ko sanang i-introduce sa inyo, something that I've learned from this book. Diba? Kasi sabi ko nga, ang parenting natin, dahil nga mga bulilit yan, kailangan nila ng yes, no, eat, sit, parang sa law, instruction, dapat ganito, sundin mo, authority. Nakakalimutan natin na may mas better palang version which is grace-filled parenting. Alam nyo, bakit kailangan natin ng grace-filled parenting? Hindi ba parang madali na lang, na-instruct mo na lang, di ba, ng law, the law, the law, the law. Well, hindi kasi yung pagiging makasalanan nila, dinagdagan pa, ginawa pang complicated ng iba't ibang unique situation natin ng mga pamilya. Di ba? Iba-iba ang ating pamilya. May mga Kapampangan dito, may mga Tagalog, iba-iba yung culture natin. Sabi nga ni P.J. O'Rourke, everybody knows how to raise children except the people who have them. Naranasan niyo ba ito, magulang? Everybody knows how to raise children. Ang galing magsalita at alam nila paano palakihin yung isang bata except doon sa sariling magulang. I mean, ikaw na magulang, ikaw yung alam mo, ikaw pinaka namumroblema. Pero parang, di ba, mas madaling magsalita talaga pag hindi mo sila kasama. Now, hindi lang yon, differences in backgrounds, inclinations.
Kikita natin may mga strengths tayo, may weaknesses. Hindi minsan applicable yung mga ibang bagay doon sa ibang magulang o kaya naman dito sa mga taong ito dahil iba yung culture, iba yung kinalakihan. Yung iba sa inyo, galing sa Christian parents, Christian family kayo, yung iba na-expose sa mga unbelievers na mga kamag-anak. And the reality of both extreme attitudes in parenting na kailangan nating i-reject, nakakadagdag ito sa pagpapahirap ng parenting na grace-filled. Kaya kailangan natin yung grace-filled kasi yung extreme attitudes na to, and I will mention itong extreme attitudes, I think, if I'll be honest, baka nag-fall ako sa isa sa mga ito. Ano yun? Yung naturally strict and authoritarian. Marami sa atin, most likely, kung Christian parents ka, ang tendency mo is to move toward this extreme because ang common notion ng biblical parenting is manifested by formality in behavior. 'Di ba? Kapag nagdi-discipline ka, ay disciplinarian yan. Gusto mo, yan, nakaupo siya ng maayos, nakikinig, still. Of course, those things are good. Pero ang magiging result niyan is baka lalaki yung anak mo, ang nako-communicate pala natin sa kanila is yung tatay ko strict at authoritarian. Alam nyo, kapag gano'n ang naramdaman ng mga anak nyo sa inyo, you will really regret it because there is a better way na maunawaan at maramdaman tayo ng mga anak natin. Now, karamihan kasi kung Christian parents ka, gusto mo yon. Kaya ka nga nag-aaral ng ganito eh. Tendency mo talaga mapunta dito sa side ng extreme na ito na magiging naturally strict ka. Hindi pwede yan sa akin. We're Christian parents. Kailangan palo agad yan at ganyan. No? Yan yung isang extreme. I mean, you're trying to discipline your son or your child, pero sumusobra. Now, on the other hand naman, yung innately forgiving and undemanding. Ito naman yung malambot ang puso. Di ba nakikita natin minsan ito sa mga nag-i-spoil sa ating mga anak, no? O sino man nag-i-spoil yan, pwede magulang, kamag-anak, o sino man mga barkada natin. Yung typical Christian parents find it difficult to embrace the biblical concept of tough love and legitimate authority. Dahil innately forgiving sila. Ito yung, ayahan mo na. Ano yan? Kasi kumain ng tsokolate kaya masyadong hyper. Yung bata, nagpakita na ng tantrums, kailangan ng ma-deal with, yung nanay or yung tatay, undemanding. So ngayon, lalaki yung bata na parang kaya niyang, siya yung authority, siya yung nasusunod. On the other hand naman, naturally strict and authoritarian. Now, ang gusto kong ibigay na lesson is, yung grace-filled parenting is filled with tension because we want to overcome sin, not simply by the power of the will, but the grace of God that transforms the heart. Napaka-obvious nito if you're a Christian, but because isa kang magulang na gusto mo, tumino yung anak mo, yun ang nasa isip mo, nakakaligtaan mo yung graciousness sa pagiging parent. At pwede maging pitfall nyo yan, magiging pitfall ko to. Warning ito sa ating lahat, mga kapatid, habang lumalaki yung mga anak natin. Mamimili ka. Do you really want na yung anak mo makilala ka as very strict, very authoritarian, hindi grace-filled yung parenting mo na punong-puno na mabiyaya, na kapag naalala ka ng magulang ko, ayun tatay ko, gracious. Diba? Parang pwede ka na mamatay nun. Napakasarap pakinggan na mabanggit ng anak mo yon. Sabi ni John and Cindy Racket, we must take care to hold these two truths in tension. Truth number one, as parents, we have huge influence on our children. Truth number two, ultimately, how our children end up is not completely determined by our parenting. Siguro, nakuha nila to sa book ni John MacArthur kasi sabi ni John MacArthur, ang result ng parenting hindi determinative na nag-effort ka tapos magiging ganito yung ending. So, tingin ko mas balance itong kay Racket, yung mag-asawang Racket. Sabi niya, we are called to be faithful to parent our children with all our effort and ability and to ultimately look to God for the results. If we focus exclusively on truth number one, we might develop a results-focused mindset, sinful pride when our children do well, or unnecessary guilt when they don't, or an unhealthy pressure to do everything right in our parenting. If we focus exclusively on truth number two, we may neglect the God-given roles we have to train up our children, erroneously thinking kids will be kids. Or it doesn't matter what I do anyway,
If we are to parent well, we should attempt to maintain a healthy grasp of both truths and at all times. Now, this has caught my attention because, again, to be honest, baka nandito ako sa isang side na lagi parang may pressure ka agad sa'yo, lalo na kung pastor ka, kung Christian ka, na nakita mo nag-misbehave ang anak mo, forgetting na yung anak mo ay katulad lang ng anak ng isang unbeliever. Na ito ay hindi regenerate. Yung sinfulness ng kanyang puso, katulad ng sinfulness ng puso ng isang unbeliever. At nagkakaroon ka ng unnecessary guilt pag hindi sila nagpe-perform well. Parang anong mali na ginawa ko or ganon. On the other hand, narinig ko na rin ng mga magulang, hayaan mo na, mga bata lang ang mga yan. Now, may time na dapat nating sabihin yun. Pero alam ko rin, kapag sinasabi mo yun, at gusto mo lang maging, hayaan na lang yung bata na kailangan ma-address sa kanya. Now, dito, meron akong kinuwang mga lessons na gusto kong i-share. So, this is from the book Purposeful and Persistent Parenting. 3 threads na gusto ko maging blessing sa inyo. Okay? So, saan yun? Number 1, sa inyong handouts, a relationship that is not based on performance. Okay? Yan na number 1, a relationship that is based not on performance, if you want to have a grace-filled parenting. Number 2, a treatment that is conscious of sin and the need for grace. Tatratuhin mo yung anak mo na alam mo, conscious ka sa sin niya at sa sin mo, at conscious kayo sa pareho niyong need ng biyaya ng Diyos. Ikatlo, i-recognize mo, a recognition of your struggle. Hindi yung struggle lang ng anak mo ang iniisip mo at nakafocus ka. Anak ko, pitfall talaga nating mga magulang yan. So as Christians, the main lifeblood of our lives is the perfect righteousness or the perfect performance of the Lord Jesus Christ. Tama po ba? So ganun tayo nabubuhay. Therefore, our status bilang anak din tayo, di ba? Anak yung mga anak natin, anak din tayo. Pero tingnan nyo, paano tayo naging anak? Anak tayo not by our performance, but by the performance of the Lord Jesus Christ. So, God loves us in Jesus Christ, so it does not change just because we foolishly sin against Him. So, therefore, what is the point here? If God treats us based on Christ's performance and not on ours, paano dapat natin tratuhin ang mga anak natin? We ought to treat our children the same way if we want our parenting to be one as grace-filled. Diba? Dapat ganito rin ang treatment natin sa kanila. Now, siguro sasabihin ng iba dito, lalo na yung mga singles, ganyan pa talaga pag magkaanak, di ba? Kahit naman na nung gawin yan, anak mo pa rin. Yes, totoo yan. Pero sinful kasi kaming mga magulang. At ang nangyayari is, there are times na pag hindi nila kami ino-obey, sometimes we have to remind ourselves, no, we love them, pero parang may nasi-shake sa atin, no? Pero kung anak natin sila, we love them whether they obey us or not. They remain as our children, di ba? Parang di tayo disappointed ka siguro, pero they remain as your children. And whether they obey you or not, you always act in their best interest. Whether they please you or they do not please you. Bakit? Kasi kapag meron silang nagagawang mali, ano nangyayari? Of course, we love them. But the question is, na ipaparamdam natin na mahal pa rin natin sila. I don't think so. Kasi the moment na naging harsh tayo magsalita o kaya sinigawan natin sila na hindi naman natin sila kailangan sigawan or pagtaasan ng boses na hindi naman natin sila kailangan pagtaasan ng boses, probably in your heart, you think you love them, but that is not the way they receive it. Iba yung nafe-feel nila. And I know what I'm talking about because I'm very notable sa ganitong failure. At ito yung katotohanan. They are still your children. Meron akong very touching na paragraph doon sa book. May book ako na binili mula kay Mary Bicky, Teach Them to Work. Lumalaki na yung mga anak ko. So, isa sa magandang book na binabasa ko ngayon ito, Teach Them to Work. Sabi ni Bicky, but I want to shout something to all parents. Keep the love in your heart. Whatever it takes. Talking to God, talking to your spouse, talking to yourself.
reading a God-centered book, meditating on scripture, going for a run, lifting weights, looking at your child's baby picture, or a combination of any of this, find that love back and hang on to it. Even in the hard times, love must drive our discipline. Love must guide our words and our reactions. Tough love at times, yes, by all means, but love nonetheless. Keep the love in your heart. So if there is one thing na gusto kong i-emphasize talaga sa parenting natin ngayon, sa ating pag-aaral is grace and love. Mas mag-excel tayo dito. At yung the way na i-treat natin yung mga anak natin, we should always think na ito ba yung nararamdaman, yung natatanggap nila. Hindi sapat na alam mo sa sarili mo, mahal mo sila. Yung gagamitan natin sila ng mga emotional blackmail na, alam mo yan, nagtatrabaho ako 24/7, ganito. Those things, din nila language yan. But once na nagkaroon tayo ng harshness, yung anger na unbridled, ito yung mga bagay na nahihirapan ng mga anak natin na maramdaman yung pagmamahal. Kaya nga tama si Vicky dito. Kasi ang context dito sa paragraph niya sa taas, yung time daw na parang ang hirap na masabi na parang disappointed siya sa mga anak niya na naiinis siya. Pero kailangan niyang turuan ng sarili niya, keep the love in your heart. Continue to love them. So, bisita ka na lang, tingnan mo yung picture niya, yung kamukha mo. At the end of the day, yung bata na yan ay galing sa'yo at biyaya ng Panginoon. Number 2, a treatment that is conscious of sin and the need for grace. So, yung kanina, a relationship that is not based on performance. So, ang relationship nyo hindi dapat nakabase sa gagawin nyo. By the way, kwento ko lang ito. Doon sa book ni Brian Chappell, may isang kinwento siya doon na isang family. Yung bata, matanda na siya nung inadopt ng magulang. So, inadopt ng Christian parents at yung bata galing sa unbelieving family, matagal na. So, ngayon dahil inadopt siya, syempre nag-a-adjust siya. One time, may nagawa yung batang ito na may nabasag yata siya. Sobrang takot na takot siya. Ang ginawa niya ay nagtago siya doon sa ilalim ng bed nila at hindi niya maharap yung nanay, yung tatay. So, kinuha siya nung nanay at pinaharap at bakit ayaw mong humarap sa akin? Sabi niya kasi napakatindi ng kasalanan ko. At syempre dahil galing siya sa unbelieving family, ang tingin niya is because I have done something wrong, matindi ang kasalanan kong ito, therefore baka palayasin ka. Yung security na gano'n, wala kang ganong assurance kasi nga inampun ka, medyo may edad ka na, so baka hindi ka mamahalin, gano'n. Kaya nung sinabi daw ng bata yon na baka palayasin siya at tratuhin siya ng iba, sabi ng magulang niya sa kanya, yung nag-adapt, sabi niya, remember, wala kang ginawa para maging anak ka namin dito. At wala ka rin pwedeng gawin para mawala ang pagiging anak namin sa'yo. And that is grace-filled parenting. Yung relationship natin na-emphasize yung pagiging gracious natin because our Savior is gracious. Di bali na pala na misinterpret tayo, maranasan nila na parang masyado tayo nagbibigay ng ganito, but that is basically that's the gospel. Di ba? Prone to be abused. And that is, of course, balanse na hindi naman natin pababayaan yung law, but ang sinasabi ko dito yung attitude of grace. Number 2, a treatment that is conscious of sin and the need for grace. So, listen natin. The common mistake we commit as parents is that we accept that we are sinners, yet subconsciously think, kailangan ng anak natin, mas kailangan nila yan, kaya kailangan nila yung Bible study, mas kailangan nila yung grace. Yan yung pitfall natin or yung common mistake. But we know that we sin and we confess to the Lord, but when they sin, we often react the way we do not want God to react to us or against us or sa atin. Gusto natin pag nagkasala tayo sa Diyos, Lord, patawarin mo ako, tahimik ka lang, you don't have to embarrass me. But when our children sin against us,
may temptation na ibuhos mo lahat-lahat ng wrath mo sa kanila. And that is something na hindi ginawa ng Diyos sa'yo kanina nung nagkasala ka, tumingi ka ng tawad. But ganito ang gagawin mo sa anak mo. So, it is part of being faithful parents when we appropriately address their sin. Kaya nga, meron akong lecture dito about rod. May panahon na dapat paluin yung bata, yung authority i-assert, pero walang excuse sa unbridled anger at doon sa harshness natin. We can be strong sa pagdidiscipline while we can be gracious sa harapan nila at sa harapan ng Diyos. So when we appropriately address their sin, while we do not need to portray ourselves as less sinners. So pwede na pala maging faithful, no, na parents na address mo yung sin nila, but hindi dapat lumitaw na parang mas makasalanan sila kaysa sa'yo. Kaya ang effective parenting always presents parents as willing repenters. Not just willing repenters, look at this, willing repenters before their children. Kung hindi mo kaya ng ego mo na mag-apologize at aminin mo sa mga anak mo kahit bata pa lang sila na namali ka, na ginawa mo to sa nanay nila at ginawa mo to sa kanila, kung hindi mo kaya nakainin ng ego mo yon, you will never be a grace-filled parent. Dahil ang pagiging grace-filled parent is number one, ang tatay, lalo na, but the parents are the first repenters sa family. Ang pwedeng mangyari sa atin, sila yung re-require natin. Magsisi ka, mag-repent ka, mag-sorry ka, mag-sorry. Pero tayo pala yung dapat na number one na nagsusorry. Of course, di tayo nagsusorry lagi sa kanila na dahil for the sake lang na nagsusorry tayo. But kapag may legitimate na nasaktan natin sila. Sabi ni John and Cindy, at times we will need to ask our children for forgiveness when we have sinned against them. This is not a sign of weakness, but a modeling of our standing against them. This is not a sign of weakness, but a modeling of our standing as fellow sinners in need of God's grace and the forgiveness of others. So, may nagawa kang masama sa kanila, sumobra yung iyong galit. Hindi mo yun, kasi hindi naman magre-reklamo yan Hindi ka naman nila isusuplong sa 117, 911. Hindi ka naman nila ipapabarangay. Sinong magtitake ng accountability sa'yo? Kung wala kang self-restraint at wala kang ganyang pananaw sa sarili mo bilang magulang, akala mo nakakalusot ka, and okay lang yan, but they will grow hardened sa'yo. So, this is a reality. Si Mary Vicky, sabi niya, some of you are groaning with guilt at this moment. I am too. We fall short of these ideals, past or present. But I want to encourage us. God's grace covers a multitude of sins. He is in the business of redemption in both the spiritual and natural realms. He can take our everyday mistakes and use them for good. Yan ang gospel. Ang sarap ng gospel kasi kahit na, ang gospel tinuturuan ako nito, that after the whole day, I have erred as a parent, I have sinned against my children, I have sinned against my wife, against my family, there is a gospel that promises forgiveness sa sino magre-repent. But you have to repent sa kasalanan na ito. Mahirap ito, of course, yung umamin ka sa mga anak mo because natatakot ka, pwedeng gamitin ito sa'yo. You know, my dad, yung nanay nila, sinabihan sila, nag-sorry na, tingnan mo, nagkakamali ka. But dito mag-stop yung pagiging subtle at yung pagiging mathematical genius mo. You have really to trust the wisdom of the Word. When the Word of God says you repent, you repent. Husbands, ganun din. Walang dyan, na kahit authority ka, if you're wrong, you're wrong. Walang mang gymnastics at calisthenics ang makakapagligtas sa'yo. If you really sin, you have sinned, you have to repent. Because ang issue dito, sin. Ang sin, ma-erase lang siya sa repentance. That is the project of the gospel. And mahirap yun. The time na naranasan ko to, parang hindi mo kaya, pero the biyaya ng Diyos makakaya mo.
pwedeng maiyak ka pa kasi yun yung totoo eh. You have sinned against these little ones. And you know, your children, they will not be so parang evil na hindi kayo patawarin. And you know, I know what I'm saying sa mga bagay na ito, not because I'm an expert, but I'm expert doon sa mga maling bagay na nagkukulangan sa graciousness. So really, I have to remind even yung wife ko, kaming dalawa, na you remind na the way you talk to children, yung pakikipag-usap, hindi tapat tayo. Ako yun kasi lalaki kapampangan ako nung mataas yung boses, the way na makipag-usap. Yung harshness, dapat there should be gentleness if we really understand yung grace ng Panginoon. Kasi yun yung pangatlo, yung recognition for our struggle with the same things. Yung struggle nila na parang napufrustrate sila, di ka ba napufrustrate? Anong ginagawa pag napufrustrate ka? Grace-filled parenting is filled with honest admissions, one of which is our daily struggle with sin. If we are sinners like our children, we commit the same mistakes and sin that they commit, probably different only in form or appearance. Bigyan ko yung halimbawa. Yung mga children natin, pag sinabihan natin, fix mo muna yung room bago ka unahin mo yung laro. Galit na galit ka, no? Pero ilang beses inuna mo yung basketball kaysa doon sa pinapagawa sa'yo. Tumawa yung mga asawa ng mga nagbabasketball, no? Hindi, bira, tayo lahat ganun tayo. At some point, not only yung mga nagbabasketball, di ba? How many times na ganun? Pero unfair, di ba? Tayo, gusto natin, ba't mo ako pinapahiya? Bakit ganito, ganyan? Yet, ang mga anak natin, when they commit yung ganung bagay, no, again, I'm not saying na hindi sila madiscipline, hindi sila dapat pagalitan. Pagalitan sila. Pero ito yung grace-filled parenting. How do you correct a child? How do you address yung kanyang sin? By imposing something na parang yung aura mo, hindi ka nagkakasala, or parang hindi ka nag-struggle sa same sin? This is not only for parenting. Para sa mga mag-asawa din ito. Di ba? This is something na reality sa atin. So God intended that we struggle with the same things. Bakit? Nakatulad ng mga anak natin. So that we can relate to them, at ang intention is we can appropriately minister to them. Paano mo sila ma-minister? Nung nahulog sa kasalanan, si Steve Lawson, ang laging kinote ay 1 Corinthians 10:12, take heed all that stand, take heed that stands, lest ye fall. But how about that as a parenting text? Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Ang gusto kong i-emphasize dito, kapag nakita mo yung anak mo, pinag-aralan mo, makikita mo yung ikaw na ikaw, kung paano siya nahihirapan sa kanyang ugali. Ganyan ka eh. Ganyan na ganyan tayo. Nahihirapan tayo sa ugali natin. We just see yung maliit na ramen o maliit na jay sa maliit na Misha at John sa kanila. So, Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Naisip na ba natin to sa parenting? Naisip natin ito sa mga ibang bagay. Huwag tayo magyabang sa kanila. Pero yung pagmamayabang natin sa mga anak natin, where is that? Baka nagyayabang tayo na parang kayang-kaya natin sila. Darating ang araw magkakaroon ka ng anak na marunong mag-argue sa'yo, marunong makipag-usap, not because disrespectful, but because may edad na yung tao na kaya makipag-usap at hindi ito makukuha lamang na, makinig ka sa akin. No. You should be humble enough when you are wrong. At yun ang dapat natin gawin. Number 1 na ako. So the point is, grace does not remove the requirement to obey, but puts grace to its place as the solution to the sinful hearts of our children. Very basic na theology. If the problem of my child is sin, then grace ang kailangan niya, not law. Law is good, but ang law ay expose ang kanyang sinfulness so that pumunta siya sa grace. At yun din ako. So, repent before God and to your children on your sins. Ito yung mga bagay na kailangan mong pagsisihan sa harapan ng Diyos at sa iyong mga anak. Magsisi ka sa iyong mga anak kung meron kang harshness na pinapakita,
anger, yung silang pinagbubuntungan mo ng galit, di mo may buntong doon sa boss mo, sa ibang tao, hiyang-hiya ka sa kanila. So yung anak mo ang pag bubuntungan mo at hindi ka alam mo yung nasa bahay kasi tayo, parang di tayo masyadong naka-heighten yung ating mga guard. So we can be harsh sa kanila. We can express our anger at yung mga ganong bagay. At ganito, kung nakita mo mali ka, ang grace-filled parenting is gospel way. Seek forgiveness. Seek forgiveness. Walang mawawala sa'yo. Kung ako nga, pastor, walang mawawala sa akin kung aminin ko mali ako, hingi ako ng patawad sa isang member. Kung ikaw, asawa ka lalaki, walang mawawala sa'yo kung aminin mo mali ka at hingin mo yung kapatawaran ng asawa mo babae. Ganoon din naman sa parents. Sa atin, let's seek the forgiveness of our children. There's no better way to teach kung paano mag-sorry at mag-apologize kaysa doon sa ipapakita mo sa kanila talaga yung ganung bagay. Now, remember, hindi ko kayo tinuturuan na maging anak at yung anak nyo sila ay maging magulang. Ang tinuturo natin dito, yung graciousness, grace-filled ang parenting sa atin na mga Kristiyano because that's the new covenant. Ang new covenant ng Panginoong Jesus, we are unworthy sinners, but God has loved us through Christ and has poured out His grace. Yung grace na maglilid sa abuse, yes, but that grace, kapag tinamaan yan sa puso, magta-transform sa heart ng anak mo more than yung mga ipapakita mong mga harshness at brassness, crassness sa kanila. Okay? So I hope na naging blessing ito sa atin. After ng grace, kailangan naman natin ng kumain. Let's pray. Father, we thank you sa aming narinig, reminder sa aming lahat na magulang, one way or the other. One time na naging harsh kami, probably may mga iba dito sa kanilang family, they're still praying for their children, pero naging harsh sila sa kanilang mga spouses. Nawa ito ay maging paalala sa amin. This is not the way of the gospel. Ang way ng gospel is grace. The way ng gospel is humility and forgiveness. Those things ang dapat na ma-nurture sa amin. And Lord, patawarin mo kami because we have failed you sa mga anak namin na portray namin isang berdugong Diyos dahil berdugo ang kanilang mga magulang. Harsh ang kanilang mga magulang at naisip nila baka ganito yung Diyos. Patawarin nyo kami doon at magsimula nilang makita ang gracious at gentle na Diyos sa pamamagitan namin. And Lord, wala kaming kakayanan nun, but we have the resources in the gospel of Jesus Christ. May we go to you, to the Lord Jesus Christ. At nawa, biyayaan mo ang pamilya namin dito, mga families namin sa church, na hindi kami magpapabaya na kids are always kids, but at the same time, di rin naman kami magiging stricto na yun na makilala, but grace-filled na mga parents. We thank you, Lord. We ask these things in Jesus' name. Amen. Kakain na tayo. Alas 8 na kasi. I-chat nyo na lang po yung tanong nyo. Thank you. Ayun. May gusto mo magtanong? O kung mabilis, sige, gusto magtanong. Yung mga gusto nang umalis, sige po. Huwag nyo na pong pigilan na sarili nyo, pwede na po kayo lumabas. Sige, okay lang. May gusto magtanong? Pas, ako po. Yes. Ano? Pas, ano po, paano po? Kasi, di ba, bilang sinner ka, na marami ka nagagawang kasalanan. And then, aminin natin sa hindi, you tend to abuse yung grace na binibigay sa iyo ng Diyos. And given sa anak mo din, di ba? Nagiging gracious ka sa kanya. And then, most probably po, may tendency din na i-abuse niya po yun. So, paano, bilang parent, paano mo po mag-gauge po yun na ina-abuse niya na yung pagiging gracious mo sa kanya? Or paano mo po madidil yun? Yeah, Proverbs teaches yung discipline, yung rod. Pero hindi sinasabi na pag namalo ka, mawawala yung grace. Lagi nandun ang grace-filled. Kasi ang pamamalo, it's not based on the spirit of anger. It is based on discipline or righteousness, justice. So possible yun sa biyaya ng Diyos.
Hindi tayo kaya nga hindi magandang paluin mo agad kapag galit na galit ka, yung parang gusto mo na siyang balatan ng buhay. Paulo. Piniprepare na po yung food, huwag kayong mag-alala. Thank you po sa lesson. Tanong ko lang po, paano po ba ang proseso ng pagdidisiplin sa bata? Lalo na kung halimbawa wala yung asawang lalaki, syempre kailangan discipline agad yung ano po ba yung kailangan po bang hintayin yung lalaki para siya mag-deal with doon, or pwede na niyang i-discipline ng babae yung kids na nasa act ng pagkasalanan? Yeah, our children should recognize both the parents have the authority. So kung sino yung parent na nandun. Pag pareho kayo nandun, ang tatay dapat. Pero pag wala yung tatay, pwede yung nanay at dapat lang paluin ng nanay kasi kapag nasanay na yung tatay lang ang papalo, pag wala yung tatay, mga magpapakita ng angelic moves yan. Hindi, magpapakita sila ng pagiging pasaway. So dapat maramdaman din nila yung palo ng nanay. Apas may siguro follow-up question po din sa una-una kong question. Apas sa midst ng pagpapalo, paano mo po ma-express or may papakita pa rin po sa anak mo na act of graciousness po yun? Yung grace kasi is attitude. Yung, di ba, yung spirit mo, hindi kayong napupuot ka. Pero kailangan maramdaman niya yung chastisement na there is punishment sa sin, sa kanyang rebellious heart, sa kanyang rebellious actions. So, yung pagpalo, yun yung ginagamit. Kaya nga ayaw ng gobyerno yung pagpalo, yung corporal punishment, kasi na-abuse yun ng taong unbeliever. Gamit niya yung paggalit siya. Sa atin, merong proper way ng gawin yun. No? Ine-explain mo ano yung kasalanan niya, dapat sinabi mo na hindi niya dapat gawin yun. Hindi yung, alam mo yun, yung, anong tawag doon, yung unexplained, unwritten rule. Walang unwritten rule dapat. Dapat nagkamali siya doon sa alam niya na hindi niya dapat gawin, ginawa niya. Tapos i-explain mo sa kanya, tapos alam niya dapat kung ilan ang palo na gagawin mo. Siyempre sa kanya hindi mo pa magagawa, parang hindi ka naman excited, di ba? Tapos lagi said, hawak mo siya at may pamalo ka na saktong masakit sa kanya pero hindi naman mababalian. So, tapos kailangan may reconciliation. Dapat mag-sorry siya sa'yo. Tapos, lalo na nung mga maliliit yung mga anak namin, we always pray. We ask them to say sorry. We always forgive them. Tapos mag-pray. Pag nag-pray, lalabas, reconciled na. Hindi na dapat yun na binabalikan. Okay, meron pa ba? Si Crisaline. What about po sa situations na kunyari po expose ka sa public kayo ng family mo? Tapos, syempre, magpe-play na din doon yung role ng consideration mo for others. Paano po ba magpa-prioritize na, kunyari, kung sa settings lang naman na kayo-kayo lang, kaya mo maging gracious dun sa anak mo kapag ka nag-attitude siya. Pero dahil magkakam na sa play yung may ibang tao na naiinis na sa behavior ng anak mo, paano mo i-deal with yung situation na yun? Yeah, good question. In-address dito yan sa purposeful and persistent parenting na yung mga anak natin dapat matrain ng pagiging considerate. In fact, lalaya tayo ito ni Zurich. Kasi isang example dito, yung limbawa, yung parang sa isang room, patalon-talon at yung nakaka-distract, dapat natuturuan yung mga anak natin na we do not unnecessarily na iniistorbo yung mga tao. Of course, yung mga tao, they are very gracious, okay lang yun. But it's good na yung mga anak natin na sasabihan sila ng gano'n kapag may naapektuhan, dapat ibulong mo sa kanila, mali yun. Ngayon, kung patuloy sila na ginagawa nila yon, you have two choices. Pwede ang gagawin mo kung wala kang, sabi mo kanina, iba yung situation, walang space, i-remind mo siya pag uwi sa bahay, and we do that. Pag uwi sa bahay, kapag nasa isang dinner or hindi mo naman pwedeng embarrass doon, pwede yun. O kaya naman, katulad ng ginagawa ng mga mommies and daddies dito, pupunta sila sa CR, nag-e-excuse. Pwede ito sa car.
Ang daming mga spaces, but don't embarrass your child sa harapan ng public because una, delikado na yon sa kanya, sa kanyang personal, sa kanyang development. Yung embarrassment, shame. Kalawa, baka ma-videoan ka pa. So, this is a true, it's a reality. Dapat maging wise ka. Jai. Pas, thank you sa lesson. Tapos yung isang sinabi mo, it really gives the connection. Kasi yung grace field na tsaka yung love, it's attitude. It's not yung whether papaluin mo o hindi. Kasi the rod should always be there when it comes to our children. It's just a matter kung paano mo ina-administer. Habang nagtuturo ko po, I was reminded nga kasi ang issue inaano natin ngayon is sinners tayo, and of course dapat di tayo harsh sa kasi we're fellow sinners kasama pero hindi rin naman pwede to balance lang na hayaan natin sila. Kasi ang dalawa yung extreme sa Filipino culture eh. Either berdugo, pero ang mas madalas at mas sikat yung Pabayaan. Which is, ang maraming mga lalaki, I can only speak sa mga kalalaki, na ang pananaw nila, loving yon. Yung pag mas mahal ko kasi, kaya ayokong paluin. Pero ang sabi sa Proverbs 13:24, whoever spares the rod hates his son, the very opposite of what is love. But he who loves him is diligent to discipline him. Actually, may textual variant doon na ang sabi niya, he who loves him, early on pa lang, will discipline him. It's a matter of bata pa lang at agaran ng didiscipline. So even the wisdom of the Proverbs, he speaks of dapat nandun yung pagpapalo. So dapat wag tayo magpalinlang na, isipin natin yung mga sarili natin. Hindi tayo harsh parents katulad ng iba dahil hindi tayo berdugo. No, actually, you are also harsh kapag hindi ka nagdidiscipline at the guys na para magpabaya ka lang. Mas madali po kasing hindi mamalo, I think, sa Mas madaling pabayaan na lang, pero it is the diligence of it that expresses actually love on the other side. While maintaining yung posture ng grace-filledness tsaka yung love natin sa kanila. Yeah, correct. I agree kasi ito nga yung is rod of correction. Kailangan gawin to. At in-emphasize mo naman, ang emphasis natin ng grace-filled, grace is a motive. It's an attitude of the heart. So, hindi nito ninenegate ang pangangailangan ng discipline. If God is gracious, He still judges. He still punishes. So, kailangan gawin yun. Walang excuse doon. Ang iniwasan lang natin dito yung Ephesians 6:4. Diba? Children, do not provoke fathers, do not provoke your children unto wrath. Huwag mo silang palakihin sa galit. Puro nakikita sa'yo, galit, taas ng boses, harshness. Yan yun naman yung problema nating mga lalaki. Kaya nga yun ang pinagalitan tayo ni Paul doon, di ba? At ganun din minsan yung mga babae o yung mga parents nila. But again, dapat talaga sin ma-deal with. Paluin. Dapat talaga paluin kasi wisdom ng scripture yon. At ilang beses ko na siyang tinuro dito, yun na lagi kong tinuturo, part 1, 2, 3 pa yon. Kaya ito naman. Okay, wala na, 8 o'clock na. So, pwede na po tayong kumain nag-pray na tayo kanina. So, maraming salamat. Signing off na ako.